Ilang buhay pa ba ang mawawala? Saan ba tayo nagkulang? Lalaban ba tayo? O pupunitin na lang ang pahina? So, yun lang naman class yung idadagdag ko para sa final activity nyo. Leaders, pakimake sure na tapos na yun by Friday ha. Next week na deadline yan. Isang na lang din po yung initial plan namin. Sige, Mandy, mag-chat na lang kayo kapag may mga problema kayo ha. Ay, nakakapagod. Ang dami nagsasabi sa akin na mukha daw kung sigat pa sa bolero. Kaya na-discover ko na Ano ba naman ito? Kung may sumira man sa buhay ng pinakamamahal mo, ipaghihiganti mo pa rin ba siya kahit masama na ang magagawa mo? Tanungin mo muna kung may jowa ako. Ay, sabi kong gawin ng mga pendings na to kaysa mag-relapse na mag-isip ng kung ano-ano pa. Teka nga, sapat ba ang pagsulat para baguhin ang mundo? May saysay pa ba ang mga tulad ni Rizal sa panahon niyan? El Filibusterismo. Hindi sapat ang luha at pag-asa. Apoy ang dapat isukli sa hustisya. Labing tatlong taon na nakakalipas. Dito mismo sa pook na ito, una tayong nagkakilala. Binigyan niyo rin po ako ng buong pusong pakikiramay sa Sumaybaran. Isang taong pinaglagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat, maliban sa akin, papatayin. Hindi sapat ang luha at pag-asa. Apoy ang isukli sa kawalang hustisya. Sa apoy magigising ang lahing alibig. Sa dugo mabubuo ang bukas natin. Sa isang sindi, guguho ang gabi. Sa isang pagsabog, gising ang lahi. Sa gitna ng liwanag, lihim ang mitsa. Maghihimagsik ang puso ng masa. Isang lampara ang tagapagdala ng apoy na wawasak sa pader ng dusa. Ngunit sa bawat sinti ng mitsa ng galit, panganib din ang kasama sa pag-alam ng init. Pamunuan mo ang hukbo, Basilio. Iligtas mo ang aking sinta. Si Maria Clara. Iligtas mo mula sa Santa Clara. Huli na ang lahat, Don Simon. Patawad. Patay na. Patay na si Maria Clara. Patay! Hindi! Hindi maaari. Hindi ko pa na ipaparating na ako'y nabuhay muli.
Sa balitang kasakit-sakit sa puso, nagbagsak ang lahat ng binuo ni Simon ng buo. Ang layunin ng himagsikan, napalitan ng lumbay at kalungkutan. Siklab sana ang galit ng gabi. Ang apoy, sindi, simitsa. Simon, ang nangyari sa'yo? Simon! Teka, makakapag pa. Simon! Simon! Padre, galit ang nagpatuloy sa aking landas. Poot ang nagtulak sa aking pagwawakas. Ngunit, nung aking napagtanto, pag-ibig sa bayan ang tunay na tagumpay at pagbabago. Diyos ko, anak, patiwaran ka naman sa iyong mga kasalanan. Tandaan mo ang buhay, hindi naman puro pasarap. Hindi kailangan natin maghirap para matuto. Ang paghiganti ay walang may dudulot. Ngunit kasamaan lang, di. Yun ang tatandaan mo. Sinimulan ni Jose Rizal ang paglikha ng El Filibusterismo noong Oktubre 1887 sa Calamba, Laguna. Sa gitna ng kanyang paglalakbay sa London, Brussels at Biarritz, pinanday niya ang mga pahina ng himagsik at pagmamahal sa bayan. Noong Marso 29, 1891, natapos ang aklat sa Biarritz, France at noong Setyembre 1891 sa Ghent, Belgium, tuluyan itong isinilang. Ang El Filibusterismo sa Ingles ay tinatawag na Reign of Greed. At ito ay ang sumunod sa pangyayari galing noong limitang era. Sinulat ni Rizal sa wikang Kastila, ang nobela ay naging salamin ng katotohanan. Isang panawagan upang buksan ang isipan ng mga Pilipino. Isang paghimagsik laban sa katiwalian. Isang pag-alab ng diwang Pilipino. Sa akin po, kasi yun yung yun yung feeling ko kagandahan kay Rizal, na kahit alam niya yung mga sacrifices niya, alam niya yung mga consequences, pinilit niya pa rin ipaglaban yung tama. Pinilit niya pa rin ipaglaban yung ano yung naaayon sa bayan. So, kaya idol ko si Rizal. Yeah. Oo, sapagkat ang bawat pahina ay apoy na nag-aalab sa puso ng sambayanan. Sa panulat ni Rizal, natagpuan natin ang lakas para lumaban. Oo, gagawin ko pa rin dahil hindi laging das ang solusyon. Minsan, tinta at papel ang magpapatalo sa kasamahan. Siguro dahil na rin sa laganap yung social media ngayon, siguro pwede ko siyang mag-spread ng awareness through social media para mas maraming makakita na audience, and sa ganun, para hindi natin malimutan kung ano yung history na meron tayo. Gamit ako ng social media para ipalaganap ang aral ng nobela. Bilang kabataan, kaya natin maging makabayan sa simpleng paraan. Pag-aaral ng tama, magtatanggol sa karapatan, at sa pagmamalasakit sa kapwa. Sa tingin ko, magiging modernong bayani ako sa panahon ngayon sa pamamagitan ng pagboto ng tama, pagpili ng leader para makita natin na magkaroon ng pagbabago yung lipunan natin. Kasi ang bayani kasi, parang kapag narinig mo yon, hindi lang siya parang may dalang sandata. Ang pagiging bayani ay yung may responsibilidad at pag-unawa na makakatulong sa bansa natin. So sa pagboto, sa tamang pagboto ko, magiging boses ako para magkaroon ng pagbabago sa lipunan natin at sa ating bansa. Ano po, gagawa po ako ng short film na naglalaman ng mga mahalagang detalye sa nobela po. Tapos, sa paraang ito po ay
magiging mas maintindihan po ito ay magiging mas relatable po ito sa mga. Sa bawat pahina ng kahapon, isinusulat natin ang pag-asa na ngayon. Ang lampara ni Rizal ngayon ay hawak mo. Ang makabagong panahon sa kamay mo, sisiklab ang pagbabago.